Pero yung atin, ito, kailangan po ito nasa malamig talaga. Yan sa rep, sa vegetable na natin lalagay. Ito kailangan, pero yung mismong natin, puting bag, hindi pwede. Kailangan tumubo, hindi mo kailangan Opo, yun. Basta yan, tubig lang yan. Monitor natin yung ating temperature, 28 to 30. Ventilation, tapos yung humidity natin, 80 to 85%. Yung start ng pagka fully ramified na yung floating bag, 7 days lang, magbubunga na yan. Okay. Welcome to YouTube channel mga ka-3M. For today's video, isa na naman pong panibagong idea ang may papakita ko sa inyo na kung paano tayo mag-cultivate at gumawa ng mushroom spawn mga ka-3M. Kinakailangan ay tayo ay nasa malinis na area at make sure na ang ating mga kamay ay malinis at nakapag-sanitize tayo ng ating katawan bago tayo mag-cultivate mga ka-3M. Ayan, fully ramified po ang spawn na yan mga ka-3M. Alright, gumagamit tayo ng inoculation chamber mga ka-3M dahil dapat tayo mag-ingat dahil mataas po ang air contamination nito. Kukuha tayo ngayon ng tissue culture at yan po ang ating paparamihin para siya ay maging binhi. At ngayon naman mga ka-3M, andito tayo ngayon sa mushroom production. Papakita ko sa inyo kung paano kami mag-compose ng substrate materials. Siyempre, nandyan yung darak, apog, kusot at molasses. Yan po ay ating pagsasama-samahin at i-compose natin ng 14 to 21 days mga ka-3M. Napapansin nyo, meron kaming mixer machine. Dito sa mixer machine na gamit namin, dito ay mabilis ang composting. Dito po ay minimix lang po namin ng 5 minutes. Pinakamatagal. Halong-halo na po yan mga ka-3M. Para naman sa mga beginners mga ka-3M, magtiyaga muna tayo sa pala-pala muna. Mano-mano. Yan. Tayo ay makakapag-compost na. At ganito naman po mga ka-3M ginagawa ang mushroom fruiting bag na sinasalang po namin mismo dito sa bagging machine mga ka-3M. Ayan. Para po siya ay maging ganap na fruiting bag. Ayan. Mapapansin nyo yung ating kusot ay meron tayong inilagay na 30% na dayami. Ayan mga ka-3M. Pwede po tayong gumamit ng 30% na dayami basta po yung ating dayami ay well composed din. Kagaya ng ating kusot na kinumpos natin ng 14 to 21 days mga ka-3M. Pwede po yan mga ka-3M. Pwede naman ang pure sawdust mga ka-3M. Gumagamit tayo dito ng 6x12 na PP bag mga ka-3M. Ayan. Dito sa gamit nating bagging machine in 1 hour, nakaagawa tayo dito ng 300 bags mga ka-3M. Ganun siya kabilis. Every hour 300 bags. Kaya kung mabilis ang operator mo dito sa bagging machine, sa isang araw pwede kang makagawa ng 1,500 o 1,000 piraso na fruiting bag. Ganun siya kabilis. Kumpara natin sa mano-mano, wala pa tayong bagging machine, gagamit tayo ng molde na improvise, gagamit tayo ng bote para pang compress natin, tapos tayo na po ang mano-mano na magsisiksik nun. At yan mga ka-3M, ganyan po namin sinisild yung aming fruiting bags. Nilalagyan po namin ng bonel, yung pinakamura na cotton. Mura po yan. Sa Divisoria po yan nabibili mga ka-3M. Ayan. Kaya po natin nilalagyan ng bulak para po pag in-steam po natin, yan po ay hindi po na papasukan ng maraming moisture. Ayan. Kasi po hindi po siya pwedeng
ma-overwater mga ka-3M. Kaya siguraduhin po natin yung ating plastic ay walang butas, walang anumang tusok ng mga kahoy, dahil pagka may butas po yan, pwede po yan pasukan ng tubig habang ini-steam po natin yan sa loob ng drum mga ka-3M. Mag-ingat po tayo dyan mga ka-3M. Alright. Ayan. Sana po sa video nito na aking in-upload ay para sa mga beginner magkaroon ng idea at sa mga gustong magsimula ng pagma-mushroom. Ganito lang po ang step by step ng mushroom production mga ka-3M. Para po sa mga interesado, pwede nyo po akong kontakin sa aking telepono na 0945-8875-085 mga ka-3M. At pwede nyo rin pong bisitahin ang aking YouTube channel na 3M Sideline. At sa aking Facebook page, ganun din, 3M Sideline mga ka-3M. Diyan po natin inilalagay yung mga about mushroom mga ka-3M na pwede makuhanan at mapulutan ng idea sa mga gustong magnegosyo at pumasok dito sa larangan ng mushroom industry mga ka-3M. Alright. At ayan na po mga ka-3M, in-steam na po natin, nilagay na po natin sa loob ng drum. Ang laman po ng drum na yan ay 85 piraso mga ka-3M. Ini-steam po natin yan ng 6 to 8 hours mga ka-3M. Tuloy-tuloy po ang apoy at ang bilang po ng ating oras pag kumulo na po yung napasin nyo, kumulo na po yung tubig at umuusok na po sa ibabaw ng takip ng drum, doon na po kayo mag-i-start magbilang ng 6 to 8 hours mga ka-3M. At pwede nyo na pong alalayan yung apoy at siguraduhin nyo po na hindi po kayo mamamatayan ng apoy sa loob ng oras na inyong ini-steam na 6 to 8 hours mga ka-3M. Dahil hindi po natin pwedeng dayain ang ating proseso mga ka-3M. Ibigay po natin ang tamang process. Alright. At tapos na po mga ka-3M yung ating steam. Hinango na po natin. At ito po ay ready for cultivation na mga ka-3M. Tataniman na po natin yan ng binhi ng kabute. Diretso po yan doon sa taniman. At para po yan ay malagyan ng binhi ng kabute. At yun na po ang tinatawag po natin na mushroom fruiting bag, yung patubuan ng kabute mga ka-3M. Alright. Ayan. Talaga naman. Kailangan natin dito talaga ang sipag at tiyaga at haba ng PC at pasensya mga ka-3M. Ayan, andito na po yung ating mushroom fruiting bag sa mismong taniman. Dito po tayo nagtatanim. Sa ating pong taniman, basta po may cover, coveran nyo lang po ng mga ano-ano sira nyo pong mga sako, sirantela. Basta importante po, nakakulong po yung ating taniman na hindi po siya pwedeng pasukan ng hangin. Dahil, kaya nasabi ko po kanina, mataas po ang air contamination niya. Huwag po tayong gagamit ng ventilador habang tayo ay nagtatanim mga ka-3M. Ayan, ganito na po pinaprocess yung pagtatanim dito sa ating mushroom fruiting bag mga ka-3M. Ayan. May nagtatakip, may nagsasali ng binhi ng kabute, at may nagtatali ng goma. Yon, alright. Ayan po yung mga tataniman mga ka-3M. Naka-ready na siya. Yan po ay tapos nang ma-steam at ready for spawn na.
At ayan mga ka-3M, napansin nyo, 50% na. After po natin mataniman ng binhi ng kabuti, isasalansan po natin yan sa incubation area. Ayan. Ini-incubate po natin yan ng 30 to 45 days mga ka-3M. 45 days ang pinakamatagal. Yun po ay talagang matured na yung ating mismong fruiting bag mga ka-3M. Meron naman na 30 days pa lang talagang fully ramified na siya. Talaga po yung ating binhi ng kabuti at yung mismong ating fruiting bag ay aggressive masyado. Kaya mabilis po siyang maging fully ramified mga ka-3M. Ready, pagka po fully ramified na ang ating mushroom fruiting bag, yan po ay ready to fruit na mga ka-3M. Pwede na po natin ilagay yan sa ating loob ng growing house. Ayan. Nasa loob na po ng growing house mga ka-3M yung ating nataniman at na fully ramified na, fully colonized na. Yan po ay ready to fruit na. Tinatanggal po natin yung bulak at yung nilagay po natin na binhi ng kabuti. Yung pinagkapitan ng amag na para siya ay mapunta doon mismo sa may fruiting bag mga ka-3M. Kailangan po natin tanggalin yon. Ayan. Alright. Ayan po. Namunga na po siya mga ka-3M. Ganyan po ang itsura ng white oyster mushroom mga ka-3M. Sa panahon ngayon, kinakailangan po tayong kumain ng mga masusustansyang pagkain kagaya ng white oyster mushroom. Mayaman po ito sa protina. Meron po siyang mga vitamin B1, B2, mataas po ang kanyang amino acid, at mataas din po ang kanyang potassium at pampalakas po ng ating immune system mga ka-3M. Kaya malaking bagay po ito sa ating pangangatawan at kalusugan. Alright. Ayan. Talaga naman, nakapag-harvest na tayo ng ating white oyster mushroom. At syempre mga ka-3M, ito rin po yung aming ginagawa na minced crispy mushroom chicharon na panalo sa panlasa at kalusugan. Yan po ay makikita nyo dyan sa pasalubong, sa may Bulacan Pasalubong, dyan po sa Nathaniel Bake Shop, sa may Lolaima, San Fernando, Pampanga, at sa Balica, Pampangan, at marami pa pong iba mga ka-3M. Talaga naman. Ayan. At ganito naman po mga ka-3M namin kinakat yung aming na-harvest na white oyster mushroom. Magkakat po tayo na may tinatawag po tayong cutting na mid-cut. Meron po tayong stem cut. At meron po tayong flower cut. Ayan mga ka-3M. May mga kliyente na gustong kumuha ng flower cut. Meron naman pong gustong kumuha ng mid-cut. Meron naman pong gustong kumuha ng stem cut. Ayan. Ako po, ang kinukuha ko po sa aking mga kliyente ay mid-cut mga ka-3M. Make sure na kailangan bago tayo mag-deliver ng ating white oyster mushroom ay malinis at maganda po yung ating quality. Kailangan wala pong dumi, wala pong halong mga kusot, at hindi po kailangan ang overwater dyan sa ating white oyster mushroom. Meron po tayong hinahanap na magagandang texture mga ka-3M. Kailangan po mapanatili po natin yung ganda ng ating harvest ng white oyster mushroom para po na sa ganon ay hindi po tayo mapahiya sa ating mga sinusuplayan na mga mushroom processor. Alright mga ka-3M, sana sa aking video na to ay nagkaroon kayo ng idea na kung paano po ginagawa yung mushroom fruiting bag at kung paano tumutubo ang
white oyster mushroom at kung ano po ang binhi na ginagamit dito sa pagpapatubo ng kabuti. Ang white oyster mushroom po ay wala po siyang buto o anumang binhi. Mismo dun po sa ating flower ng mushroom, diyan po tayo kumukuha ng pinakasimilya ng kabuti, mga ka-3M. Ayan, ganyan po katindi ang pag-process ng ating paggawa ng binhi ng kabuti, mga ka-3M. Ngayon mga ka-3M, kung nagustuhan mo ang aking video, huwag mong kalimutan subscribe, then like and share ang aking YouTube channel na 3M Sideline para sa ganon, lagi kang updated sa mga video na aking i-upload. Alright!